Magandang gabi po sa inyong lahat. At hindi ho tayo, magkakaroon ho kasi dapat sana ako ng um, live mamayang alas 8. Kaso dahil ho sa scheduled outage, hindi ho tayo makaka-proceed ngayong gabi. So, abangan nyo na lang ho yung susunod na reading natin, live reading natin this coming Tuesday. Pero ito, general reading po ito. No? Kukuha ako dito ng 7 and then i-discuss natin base sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kukuha ako ng 7. Okay, so una, pangalawa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, isa-isahin natin na kung ano yung meron. Yung unang bumagsak is pangarap. This is the 7 of Cups. Yung pangalawa, losses. Pangatlo, success. Pang-apat, isolation. Pang-5, broken heart. Pang-6, budget. And pang-7, emotional side. O ngayon, isa-isahin natin yan na. Kasi, kung kailangan magkakaroon tayo ng part 2, gagawa ako ng part 2. Una kasi, sa sitwasyon, yung sinabi ko, kung ano ang meron sa panahon natin ngayon. So, yung unang bumagsak na baraha is the 7 of Cups. Yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga bagay na nawala. No? Kasi kapag sinabi na nawala is, minsan kasi may mga taong nangangarap para mabuo ang pamilya, gumaanda ang takbo ng buhay, magkasundo-sundo lahat, gumanda ang takbo ng negosyo, maging malusog at safe yung lahat na mahal natin, including yung mga fur babies natin. At saka, yung pangatlong card is the 6 of Wands, which is success. Ito yung lahat-lahat. Siyempre, walang tao na hindi nangangarap maging successful. Lalong-lalo na siguro doon sa mga overseas worker natin. Dahil sinakripisyo nila yung mga panahon na makapiling ang pamilya nila para kumita at makasurvive. Pero kasi yung kasunod nito is isolation. This is the 8 of Swords. Ito yung bagay na wala ka ng tatakbuhan, wala ka ng gagalawan. Tapos nasasaktan ka pa, nahihirapan ka pa sa relasyon mo, sa pakikitungo mo sa tao, sa mga taong galit sa'yo, sa mga taong nakagalit mo. At apektado yung budget, lalong-lalo na yung emotional aspect mo. Kasi kapag ang isang tao nagkasabay-sabay ang problema o dagok sa buhay, yung iba nga, di ba, nagpapatiwakal na. Hindi na nila kakayanin yun kasi hindi nila alam kung saan magsimula. Doon sa mga biktima ng bagyo, wag lang ho kayong mawalan ng pag-asa. Dahil hindi din natin alam kung ano yung dahilan ng Diyos. Pero lahat naman kasi ng dagok sa buhay, pagsubok. At siguro, mga aral na gustong iparating ang mahal na Panginoon sa atin. Kaya, balikan natin yung basic na gusto niyang mangyari sa mga tao, sa mga mahal niya sa buhay, sa buong mundo. Dahil, hindi na natin nakikita yung, alam niyo yung kapanahunan noon, kahit saan ka mapunta, pagdating ng alas 3, maririnig mo yung dasal. That's the Angelus. Ay, not the Angelus, the 3 o'clock prayer. And then, pagdating sa gabi, that's the Angelus na maririnig mo. Diba? Kahit saan yan. Kasi yung mga tao, even though na malayo sila sa simbahan, piniplay nila yon sa radio stations, minsan sa TV stations, kung saan kapag alas 3 na at saka alas 6, nakikinig at nakikinood sila para sa dasal na yan.
kahit anong religion, kasi lahat ng religion, iisang Diyos pa rin naman yung pinapaniwalaan. Yan yung isa sa mga bagay na nawala sa ngayon. Na hindi mo na nakikita, hindi mo na nararamdaman, na pinapahalagahan ng sangkatauhan yung mga oras na dapat sana nagdarasal ka, humihinto ka, nagpapasalamat ka, mga bagay na wala na, hindi na na-instill sa mga bata. So, kaya siguro nagkakaroon ng ganyan para mabura yung lahat-lahat at makabalik ka sa Diyos. So, doon naman sa ibang tao, kung ito'y usaping pag-ibig, kaya siguro binigyan tayo ng panahon na mauntog sa katotohanan, masaktan, malugmok, maiwanan, talikuran, pabayaan, pinabayaan, ganon. Dahil para maalala natin na mag-focus ka sa budget sa pamilya. Dahil yung matureness mo or yung pagiging mature mo sa buhay, paurong. So, ibig sabihin, wag masyadong unahin yung puso dahil ito mismo ang nakakasira. Maniwala kayo at sa hindi. Maraming tao na nalugi, nawala ng hanap buhay, nawala ng trabaho dahil sa simpleng kabutihan or kindness na ginawa nila para sa mga mahal nila. Yung magbanat sila ng buto halos 18 oras, di ba? Tapos ipapadala sa mga pamilya nila, sa asawa, sa boyfriend, sa ka-live-in. Tapos sa bandang huli, pag uwi nila, wala silang nakikitang pagpapahalaga. Wala silang nakikitang pag-iingat. Lahat nilustay, lahat winaldas, lahat na abuso. Hanggang sa dumating yung panahon na yung iba uuwi, may sakit, minsan yung iba nakakabaong na, wala na, di ba? So siguro, kaya binagsak ng Diyos lahat ng sakuna para matauhan ka na yung mga pangarap na ito, mananatili siyang pangarap at magiging kawalan mo kapag hindi mo inayos ang lahat-lahat sa buhay mo. Kasi nadamay dito yung success eh. These are your dreams, your losses, your success, and then trap ka na. So kung marami kang utang, marami kang ginagawa, trap ka na, nasaktan pa yung puso mo, butas pa yung bulsa mo, emotionally depressed ka pa. So siguro, sa lahat-lahat ng viewers ko, kung sino man yung makakapanood nito at i-share ninyo, no? Huwag na kayong mawalan ng pag-asa. Balikan nyo yung basic needs ninyo, i-refocus nyo ang lahat-lahat sa buhay nyo. Parang ano lang siya, i-switch on mo ulit yung dating ikaw. Tapos, kung ano man yung mga bagay na naging dahilan na nasaktan ka, nabigo ka, naloko ka, huwag mo nang ulitin. Gawin mo ng aral yan sa buhay mo. Huwag mo ring pagsisisihan. Kasi, kaya ka pinadanas ng ganyan para matauhan, matuto, at mas maging matapang sa susunod na mga pagsubok. Okay? So, sana, kung gusto niyo mag-book ng full private reading, message na po kayo. Sa gustong magpa-ritual, message lang din po kayo. At, sasagutin ko lang din po kayo dito sa TikTok. And then, yung iba nasa o other social media platforms ko. Pakit-check na lang din po. Okay? So, ingat po sa lahat-lahat ng mga biktima ng Bagyong Emong at Bagyong Dante. Dahil dito din sa Visayas, affected din po kami. Kaya nagkakaroon ng scheduled outage mamayang alas 8. Kaya hindi tayo makakapag-live. Ingat and God bless po sa inyong lahat. Stay safe lahat. Save your animals as well. Huwag niyo silang iwan.